palagay ko, kaya nagpapakabait na naman itong kumag na ito. At sinasabi niya na lilinisin ng gobyerno, magseserbisyo. Puta, manghihingi ng additional budget yung ulul na yan. Meron akong nakitang Facebook post na ang hinihingi daw, total, pagka tinotal mo yung mga hinihingi ng ahensya ng gobyerno, daw siya, 11 trillion. Ang ina niya na after 3 years, ngayon mo lang iisipin ng tao. Dapat pag-upo mo pa lang dyan, tao na kagad ang inisip mo. Hindi yung kung ano-anong kabalbalan, mas inuna mo pang manood ng karera ng sasakyan. Utang ina talaga, hindi ko magets talaga yung karera na yung hayop na yan. Yung F1 race na yan, puta, hindi ko talaga maintindihan. Siguro, ewan ko, kung nakasakay ka doon sa kotse na yun, baka ma-appreciate mo. Pero yung nanonood ka lang, para kang ulul eh. Alam mo, nang nagpunta ako ng Las Vegas, maraming salamat, Pastor. Kasi sabi ni Pastor, manood ka nung karera. Nanood naman kami ng karera. Ang masarap lang talaga dun sa F1 na yon, mga bossing, libre lahat. Dahil ang mahal-mahal nung ticket, Diyos ko po, pangkabuhayan showcase, makakabili ka na ng isang motor. Sa ticket, mantakin mo yan ang mahal-mahal ng ticket. Pagpasok mo doon, pagdating mo sa loob, ang daming mga pagkain. Kompleto. May mga stall na ganyan. Kahit saan ka tumingin, may pagkain. Kaya nasabi ko, mahal dito, ayoko. Kasi kare-karera to eh. Ano ito, bisyo to ng mga mayayaman. Ito yung, putya, mas inuna pa ni Marcos to kesa doon sa Baguio sa Bulacan nun eh. Nung nagpunta siya na Singapore, di ba? Pucha yan, yung pala, sabi ko, gutom na ako, tsaka uhaw na uhaw ako, pero wala akong baon. Ang pera eh. Sabi ko, mahal siguro niyan. Ayoko, ang ganda-ganda ng hamburger, ang ganda ng hotdog. Tapos may mga dessert pa, may cake. Kung ano-anong ino-offer nila, kompleto, may pizza, may mga croissant. Basta daming ganun. Tapos nakita ko lahat kumakain. Tangin na itong mga itong yayaman, mga kupal. Oo, nilulunok ko na lang yung laway ko para mabusog. Yung palang hayop na yan, libre. Yung kaya pala libre yun. Ang mahal nga naman ng ticket. Sabi sa akin, Boss D, sabi nung isang kasama ko, Boss D, gusto mo ng soft drinks. Soft drinks, sabi ko, gusto ko, pero ayoko na. Mahal eh. Mahal yan, wag na. Tayo na lang natin lumabas. Kamay na lang tayo sa McDonald's. Yung pala, kaya alok ng alok sa akin yung kasama ko. Pucha, libre pala. Tapos yung sinabi, nung pagtingin ko, kumakain sila kasi inalok ako eh. Boss D, gusto mo? Hindi, okay lang ako. Kahit gutom ako, okay lang. Lunok na ako ng laway. Tapos, gano'n na ako. Baka may mga natirang, tinga pa yung iping ko. May snack ako. Walang hiya. Pagtingin ko, kumakain sila. May sila hotdog, may pizza, may hamburger. Tapos sabi ko, sayang nilibre sana ako ng mga to. Tapos, kain ka na. Ito, sa'yo. Di, syempre, kinuha ko yung hamburger. Gutom talaga ako. Kung gusto mo, pumunta ka lang dun. Libre. Libre! Patay. Nung nalaman kong libre, putya, para ako nag-food truck hopping. Lahat, kahit pagka kumuha ko, kinagat ko isa, tinatapong ko na. Para masulit ko yung bayad ko. Pagtingin ko ng pizza, pag amoy ko, tinatapong ko na. Tapos yung soft drinks, pag natikman ko na, tinatapong ko na. Mahal eh. Mahal ba naman ng ticket? So, yun na nga. Speaking of, yung F1 na yan, wala ko kwenta talaga eh. Hindi. Ako mahilig ako sa sasakyan. Mahilig ako sa kare-karera. Nanonood din ako sa TV. Pero sa TV, nakikita mo yung sasakyan. Doon kasi, syempre malaki yung circuit, no? Tapos dadaan siya sa harapan mo, saglit lang. Utangin na dumaan na pala. Hayop na kotse na ito kung bilis. Tapos naamoy mo lang yung goma. Yung adrenaline, ma-feel mo, pero sa kalaunan, parang marirealize mo, puta, ginagawa ko lang tanging sarili ko dito. Sumakit yung leeg ko kakaganong-ganon eh. Kasi ang bilis talaga ng mga sasakyan. Dahil karera nga yun. Hindi naman pabagalan yun. Di sana karera ng karo yun. Kung pabagalan sila, hindi ba? Hindi, talagang makikita mo, napakabilis talaga ng mga andar nila. So, sabi ko, parang nasayangan ako. Na-appreciate ko naman na sabi ni Pastor, ipasyal nyo si Boss Dada dyan.
Gusto ko panoorin yun kasi first time na dyan sa Las Vegas, gaganapin yung F1 na yun. Usually, ginaganap yan sa city, sa Singapore. Maganda kasi kalsada ron Pero ganun kaganda kalsada sa Las Vegas, ha? Oo, kasi hindi pwedeng may konti lang na lubak dyan. Lilipad yung mga sasakyan na yan. Oo. Tapos, syempre, yung napakagaling kong kasamahan doon na si Doc Giovanni, ang talino. Sobrang talino. Nanonood na kami ng karera. Hindi mo na makita yung sasakyan na ganyan. ChatGPT pa ng ChatGPT. Boss Dada, tinan mo yung makina niyan. Habang nanonood ka, nagbabasa ka ng ChatGPT. Doon ako na-addict sa ChatGPT. Oo, walang hiyang ChatGPT niya. Walang tanong na hindi niya kayang sagutin so yun ang ginawa nito ni BBM sa loob lamang ng 3 taon. Wala. Mas inuna niya pa yan kaysa dun sa isip at puso ng tao. Sabi ng tao, hindi na daw masaya and so on and so forth. Ayan na nga. Oo, palagay ko, kaya nagpapakabait na naman itong kumag na ito. At sinasabi niya na lilinisin ng gobyerno, magseserbisyo. Puta, manghihingi ng additional budget yung ulul na yan. Meron akong nakitang Facebook post na ang hinihingi daw, pagka tinotal mo yung mga hinihingi ng ahensya ng gobyerno, daw siya, 11 trillion. Inang yan, sabi ko, nagpapakitang gilas na naman tong ulul na to. Kasi siyempre, mantakin mo 6 trillion yung budget niya, tapos wala silang nagawa. As early as now, 90% na nung budget natin nung na-release nila. Wala pang bagyo, wala pang tag-ulan. Paano na pagka nagtag-ulan, nagbagyo? Puta, utang na ng utang to. Pagka bumagyo na, nagkaroon na ng mga kalamidad, pagka na naman tayo, yung mga palakasan na naman ng bagyo. Kasi from summer, transition na yan. El Nino to La Nina na naman yan. Puta na sa Pilipinas, pag umulan dito, lahat ng tubig sa mundo. Dito bumubuo sa Pilipinas. Maniwala kayo, nalulunod lahat ng mga daga at ipis sa sobrang baha dito. So, ayan na naman. Oo, ngayon, etong mokong na ito, meron siyang bagong palabas, pakana. Ayan nga, pinapag-courtesy resignation niya. Pinagre-resign niya lahat ng mga cabinet secretaries niya. Bakit? Bakit mo pinagre-resign lahat ng mga cabinet secretaries mo? Kasi daw, he wants to start clean. Putang ina ka. Sino pa naglagay sa mga cabinet secretary na yan? Ikaw naman. So, ibig sabihin, pinaglalagay mo tong mga ulul na ito. Tapos sa kalaunan, sasabihin mo, magsipag-resign kayo kasi gusto kong linisin ang gobyerno. Gusto kong ayusin ang serbisyo. Utang ina ka, hindi ba pag naglagay ka ng tao, kailangan maayos ang track record niyan? Kailangan mapakikinabangan natin yan. So ikaw ang naglagay tas pinagre-resign mo dahil hindi ka happy sa performance nila. Alam mo kung sinong tanga? Ikaw. Bakit? Tangina, ikaw ang naglagay sa mga yan. You expect them to perform. Hindi sila magpe-perform. Tapos putang gagawin mo, tatanggalin mo sila na parang kasalanan pa nila na pabigat sila sa gobyerno mo. In the first place, kung bago ka maglagay ng tao sa gobyerno, iniisip mo muna, bina-background check mo, tinitingnan mo yung track record at capabilities nito. Kung kaya ba niyang tugunan yung paglalagyan mo sa kanyang posisyon. Baka naman, wala nang mahigop sa pondo nung mga nung mga ahensya ng gobyerno na pinaglalagay mo sila. Wala na silang mahigop, kaya maglalagay ka na ng mga bagong tao para may bago silang mahigop. Di ba? Ang bobo lang Kasi ganito ako, syempre, bago mag-apply, yung mga tao, ini-interview yan tinitingnan mo, halimbawa, ang hinahanap mo, putay na mekaniko. Ay, hinahanap mo mekaniko, tapos may nag-apply sa'yo, karpintero. Alam ka naman, tanggapin mo yun dun sa trabaho ng mekaniko. Syempre, hindi. Di ba? Ay, ang problema kasi dito sa gunggong na to,
Lahat na lang, kahit sino-sino na lang pinaglalalagay. Tinan mo, nilagay na Yusek. Diyan sa, diyan sa PCO, tatanga-tanga. O, tinan mo si Claire Castro, yun na lang abogada, bobo. Yun, dapat yun ang una mong tanggalin O, dahil yun ang nangbibisto sa kahinaan ng kokote mo Di ba? Oh. So ngayon, dahil tamad to, sobrang tamad Dapat yan iisa-isahin mo yan. Oh, from this department and up, i-evaluate natin. Kamusta ang ekonomiya ng Pilipinas? Bagsak? Sino ang economic team natin, itong mga kupal na to? Pagpaliwanagin mo, bakit ganito yung numero natin? Ba't hindi tayo umangat? Bago kayo pumasok, eto na tayo Bakit nung nagsipasok kayo, putya bumaba pa? O kaya, nandiyan na lang. O kaya, tumaas man, konting-konti lang. Bakit? Hindi ito yung pinoproject natin. Bakit? Yun nga, sir, ganito, ganyan. Anong solusyon nyo? Wala kayong solusyon? Magsilayas kayo dyan. Ganun dapat. Ini-evaluate mo bawat posisyon, bawat iba departamento, iniisa-isa mo. Bilang ikaw ang chief executive ng bayang ito, bawat mga departamento mo, titingnan mo kung meron ba silang, may nagpa-prosper ba? Anak ng tinapay. Alam mo ginawa niya? Tayo na, start fresh tayo. Para maganda, buong buong Pilipinas, lahat ng cabinet secretary pag-resignin nyo. Pagre-resignin mo, okay, sige, pagre-resignin mo. Okay, back to zero. Tapos ang gagawin mo, puta, ibibenta nyo ulit yung mga posisyon. Doon sa mga gustong magkaposisyon. Di putangin na, kumita na naman kayo. Tapos, ang Pilipinas, ano mangyayari? Di ganun din, it's a vicious cycle. Kasi nga, yung mga pinaglalalagay yung mga tao, mga incompetent. When you put an incompetent person in a cabinet position, babagsak talaga yung ahensya niyan. Hindi ba? Kasi nga, yun ang ugali nyo. Yung due diligence, hindi nyo ginagawa. Kasi bakit nag-fail? So inaamin ni Bongbong Marcos that yung 3 years niya is a failure. Bakit? Kasi nga gusto niya tanggalin. Ito trabaho to ng trabaho ito ng mahinang nilalang. Trabaho to ng mahinang nilalang. Yung walang paninindigan, ganito ang style. Mag-resign kayong lahat. Mag-resign kayong lahat. Kasi ayaw niyang magsisante. Alam mo kung ba't ayaw niya magsisante? Kasi nga, puta, may mga utang na loob sa mga yan. Kaya kesa sisantehin kita, sasama pa loob mo sa akin, mag-resign na lang kayo lahat, sabay-sabay. Kasi puta, pag di pa kayo nagsialis dyan, pag upo ni Inday Sara, tangin nakakasuhan kayo lahat niyan. So magbago na tayo bago na ilagay natin dito sa posisyon. Alam ninyo yung mga lalaking walang paninindigan? Sa mga lalaki dyan pati sa mga babae na din. This applies to both sexual orientation, babae at lalaki. May mga lalaki na ayaw na nila sa babae, hindi pa nila kayang hiwalayan kasi wala silang lakas ng loob at wala silang bayag. Mas gusto nila na mambabae na lang sila, tapos kapag nahuli sila, sila na lang yung iwanan ng babae. Wala silang guilt wala silang guilt na dadalhin sa buhay nila. Halimbawa, hiniwalayan siya. Tapos nag-big T yun pagkatapos. Hindi niya ngayon responsibilidad yun. Kasi hindi naman ako nakipaghiwalay, siya naman. Yung mga ganon. May ganyan din mga babae. Naputya yan, ayaw na nila sa boyfriend nila nakikipag-date na sa iba. Pag nalaman ng boyfriend nila, yung boyfriend nila makikipaghiwalay na lang sa kanila. Yung iba naman, may mga banat pang, it's not you, it's me, cool off muna tayo, yung mga ganyan. Yaan yung mga walang lakas ng loob, walang mga bayag na magdesisyon para sa ikabubuti ng nila, ng kanilang pangsarili, mga kasarilan nila. Ganyan niya. Katulad nito ni Bongbong Marcos, instead of isa-isa yan, na i-evaluate ko at tanggalin ko yung walang kwenta, maiwan dyan yung matitino.
Pucha, generalize niya na lang. Dahil tamad talaga siya tanggalin na lahat. Or hindi. Hindi tanggalin mag-resign. Mag-resign. Because kung tatanggalin natin, okay, tingnan mo si Arnel Ignacio, dahil ano siya, si Arnel Ignacio dahil Duterte supporter at Duterte ang dugo niyan, tinanggal nila. Kaya nilang tanggalin pag Duterte. Pero pag mga kalahi nila, hindi nila kayang tanggalin yan. Courtesy resignation kayong lahat. Ngayon nag-resign si Remulla. Si John Vic Remulla nag-resign ngayon, si Win Gatchalian. Si Gatchalian ng DSWD nag-courtesy resignation na din. Sige, nag-resign etong mga cabinet secretaries mo. Anong plano mo, sir, pag nag-resign sila? Anong plano mo? Dyan sa DILG, nag-resign si Remulla. So, anong plano mo? Headless chicken sila ngayon. Yung opisina nila, putang ina, kung sino-sino nagdidesisyon dyan. Ang dami pa namang kupal sa gobyerno. Ang daming, kung umasta, kala mo sila may-ari ng opisina. Wala na yung DILG secretary. So, paano na ngayon? Gaano katagal na walang DILG secretary? Ang DSWD, si Gatchalian, nag-resign na courtesy resignation na din. So, paano? Paano ngayon? Mga kaibigan mo lahat yan. Di ang gagawin mo lang, hindi, wag kayong mag-resign. Dinidecline ko yung resignation nyo. Hindi, ikaw Remulla, nagre-resign ka, hindi ko tatanggapin yung resignation mo. Ikaw din, Gatchalian, hindi ko tatanggapin yung resignation. Puta, pinag-resign mo pa. Hindi, kasi kita mo sa kalagitnaan ng iyong termino, paalis ka na, pahina na yung kapit mo sa kapangyarihan. Tapos lahat ng mga cabinet secretaries mo, tatanggalin mo pa. So, paano ka na? Kung noong nandiyan yung may mga ulo, yung mga opisina na yan, kabalbalan ang nangyari sa bayang Pilipinas, nagsi-resign lahat yan. So, paano? Paano mo? Papalitan mo? Meron ka na ba naka-line up na mga, na mga tawag dito, na mga replacement ng mga yan? Pucha yan. Wala. Wala. This is all lip service. Para sa akin, ako, nagre-react lang ako. This is all lip service. Nag-resign lahat ng mga cabinet secretaries. Anong mangyayari? Ikaw ang mag-aasikaso? Sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno na yan, magiging ikaw yung interim na secretary sa mga ahensya na yan. Diyan nga si Department of Agriculture, isang taong kang secretary ng Agriculture. Habang presidente ka, wala kang naipatupad na matino dyan Mantakin mo, ikaw na magdidesisyon bilang presidente, ikaw pa yung Department of Agriculture Secretary. Lahat ng resources ng Pilipinas pwede mong gamitin para mapalago yung Department of Agriculture. Wala kang nagawa Hindi mo nga napalago yung agriculture sector noong ikaw ang Department of Agriculture Secretary. Paano na kung mawawalan sila ng ng department head ng secretary? But all in all, trabahong tamad na naman ito. Hindi mo kayang isa-isahin at i-evaluate yung mga tao mo dahil di mo rin naman alam talaga yung trabaho nila. Dahil nga wala kang nga nito. Kaya pinag-resign mo na lang. Tapos ang gagawin mo, mag-a-appoint ka ulit ng mga tao to your liking. Ikaw ulit yung mamimili. Taong bayan ba mamimili nang ilalagay mo dyan? Hindi. Ikaw pa rin. So yung ilalagay mong tao dyan, ganot kami kasigurado na magtatrabaho ng matinuyan. Walang kasiguraduhan. So anong magiging maganda dito sa ginawa mo? Wala. Basta lang, masabi lang na may magawa siya. Basta lang masabi na meron siyang maayos na sino pa ba yung mga nag-resign, Kasi ito, nakikita ko ngayon sa social media, mga bossing. Ayan, nag-resign si nag-resign si si Ralph Recto. Ralph Recto nag-resign na. Sige, putang ina nyo
Sino pa? Sino pa? Ang mga nag-resign. Ba't kasi hindi na lang ikaw mag-resign? Putang ina niyan. Pinahihirapan pa natin Pilipinas, bongbong eh. Putang gusto mo maging maayos Pilipinas, mag-resign ka. Sigurado ako, putang ina, maayos ang Pilipinas. Kahit wag na si Inday ipalit. Si Leni Robredo na ipalit para putang ina sa kasiyahan ng mga puso nyo. Ito si Rex Gatchalian. Rex Gatchalian, I serve at the pressure, immediately resign. Tinan mo ha, putang ina, style ng mga to. Yung mga nag-resign na yan, ibabalik niya yan. Ibabalik niya yan. Hindi, maganda ginawa mo sa ano eh. Balik ka. Hindi, maganda ginawa, balik ka. Putang style lang to eh. Sino pa nag-resign? Si Vince Dizon. Kinang-ina niyan si Vince Dizon. Nag-resign na din. Puta, yan ang alam matinumong sekretary. Puta na, nag-resign pa. Nag-resign na si Vince Dizon. Sino pa ang nagre-resign? Sige, kinang-ina nyo. Ito dapat mag-resign talaga to. Si Cristina Prasco. Willing to file. Gaga, mag-resign ka nung willing to file. Putang ina. Hindi namin kailangan yung willingness mo to file resignation. Mag-resign ka. Ano pa yung mga nakikita natin dito? Sino pa yung mga nag-resign? Sino pa? MMDA chairman na si Romando Artes. Putang ina ito. Hindi ko kilala tong MMDA chairman na to. Wala naman ginagawa rin to. Magre-resign na din daw siya. Sige. Pukin ang ina nyo. Si Emma Sinclair. Pinag-resign yan eh. Ayan, pinare-resign ni Bongbong lahat na nasa cabinet niya. Kunyari overhaul, kunyari new start. Bongbong, hindi sila ang dapat umalis, ikaw. Nabasa ko lang kay Coco Locoy. Loko-loko to si Coco Locoy eh. Ayan, si Secretary Rimulya Rimulya resigned. Si Auntie Claire. Ay, Claire, wag kang feeling secretary. Wag kang aalis, diyan ka lang. Putang ina, wala kaming laruan pag umalis ka. Diyan ka lang, Claire. Claire Castro, wag kang aalis. Sino pa? Si DSWD. Wala pa. So far, yun pa lang. Yun sa Department of Agriculture, yung kaibigan nito. Hindi pa ba nagre-resign? Wala pa, hindi pa nagre-resign. But anyways, may mga ilan-ilan na. Ito si DBM Secretary. Yan, si Pangandaman. Ito, puta, isa rin to. Isa rin to, salot din to. Yan, magre-resign na din. Tayong ina nyo, ha? Sige. Si Chairman, putang ina, ayaw talaga umalis ni Chairman Garcia. Chairman Garcia is not part of courtesy resignation directive of Marcos, as commission is not part of executive department. Ganun ba? Tongin ang kapal na mukha ni Garcia, ayaw umalis ha. Pati si Bersamin umalis na, mga bossing. Hindi na po membro ng gabinete si Bersamin. Okay, so sino pa ang mga nawala? Agriculture, nagsumiling curtain. Okay, pati si Agriculture Secretary Laurel, Francisco Chu Laurel, wala na rin. Palakpakan. Utangin na nyo. Alisin. Pusta tayo bukas, babalik lahat yung mga yan. Sino pa mga nag-resign? Walang hiya na yan. Saan ka naman makakita kasi meron tayo 62% ng FDI, foreign direct investment, bumaba 62%. 62, more than half, mga bossing, yung mga investors galing sa ibang bansa, nagsisilayasan na. Ayan, nakalagay dito, 62% FDI plunge. Bumagsak ang ating foreign direct investors or foreign direct investment. Ano pa?
Sino pa mga nag-resign? O yan na, tandaan nyo yung mga pinagsasabi ko ha. Pero sa karamihan netong mga ano na to, karamihan netong mga pinagre-resign na to. Tayo ina niyan. Lahat dapat mag-resign, pati si Bongbong isama nyo na. So yan ang mga nag-resign na. Nag-resign si Bersamin, si Recto, Vince Dizon, yung anak ni Gwen Garcia, hindi niya pa alam. Baka kulang pa yung kanyang nakolekta. Sino pa ang mga nag-resign? Si DSWD, DILG. Nag-resign na din. Very good. Pero alam naman natin mga bossing, ha? Alam naman natin na ayan kailan magre-resign itong si Chodoro. Ng Department of National Defense. As of 11 a.m. ang mga nag-resign na, mga bossing. Ito ang mga nag-resign, si Lucas Bersamin, si Ralph Recto, si Crispin Remulla. Wow! Nag-resign na si Crispin Remulla. As Department of Justice, si Francisco Laurel, si Benvenido Laguesma ng Department of Labor and Employment, si Rex Gatchalian ng DSWD, si Conrado Estrella ng Department of Agrarian Reform, si Juanito Remulla ng Department of Interior and Local Government, si Maria Esperanza Frasco, nag-resign na din pala. Very good. Si Vince Dizon ng Department of Transportation, si Rafael Lortilla ng Department of Energy. Putas ang makakita, Department of Energy meeting, nag-brown out. Tayo na, dapat talaga matanggal yan. Si Amena Pangandaman ng Department of Budget, DBM. Putsang ina, puro budget. Ang laki ng budget nyo, wala naman kayo nagagawa. Si Henry Ruel Aguda ng Department of Information, DICT. Tinanggal na rin, wala rin alam nyo, wala naman signal sa Pilipinas. Buisit ka. Si Hans Kakdak ng Department of Migrant Workers. Talaga, umalis na si Kakdak, tas habang tinanggal din niya si Arnel Ignacio. Sige, si Arsenio Balisacan ng National Development Authority, NDA. Si Minardo Guevara ng si Soljen umalis na. Yan pa naman yung nag-aano. Puta si Enrile, ba't hindi pa umaalis yan? Tayo nang mas matanda pa kay Jesus yan Si JB Ruiz. Tinanggal nyo kagad si J. Ruiz ng Presidential Communications Office. Si Frederick Go ng President for Investment and Economic Affairs. Si Roman Artes ng Metropolitan Manila, MMDA. Hindi ko talaga kilala to At saka si Jose Francisco Benitez, Director General, Technical Education and Skills Development, TESDA. Yan So ang makakapal lang muka, ang hindi pa umaalis, si Enrique Manalo ng Department of Foreign Affairs, si Gilbert Chodoro ng Tanggulang Pambansa, si Chodoro Herbosa ng DOH, si Manuel Bonoan ng DPWH, si Angara ng DepEd, si Antonia Loizaga ng Department of Environment, DENR, si Renato Solidum ng Department of Science. Huwag nyo natanggalin niya si Solidum. Putang ina, yan na lang yung magaling sa inyo Tatanggalin nyo pa yun, yung mga nakakaalam na pagsabog ng bulkan. Si Jose Rizalino Acuzar ng Department of Human Settlement and Urban Development. Yung NHUP ba yan? NHUD pala. DHSUD.
O yung sa mga pabahay yan. O si Anyo, na isang traidor. Huwag ka na umalis. Putay na yan. Ikaw ang papalit kay, kay Judas Iscariote. O si Juan Ponce Enrile bilang of Office of the Chief Legal Presidential Legal Counsel. Hindi pa rin umaalis. Si Elaine Masukat ng... si Masukat, ano yan? Yung Presidential Management Staff. O si Lagdameo, hindi aalis yan. Office of the SAP. Special Assistant to the President. Style nyo, bulok. O ayan, mga boss. O at long last, nagsilayas na ang mga buwisit. O mabuti naman. Pero tingnan natin kung ano mangyayari. Malamang maibalik din lahat yan. Ilalagay natin lahat diyan sa screen natin, mga bossing, yung mga umalis ng cabinet secretary. Okay? So mabuti naman kahit papaano may ginawa si Bongbong, pero alam naman natin na wala ring silbi yan. Hindi naman makakatulong sa bayan niyang pag-alis-alis niya na dahil ilalagay din niya diyan. Puros mga appointed din niya yan. Edi ganun din. Pero pinaka-importante sana sa lahat, yung si Marcos na yung nag-resign, di mas maganda. Give the Filipino people a favor by tendering your resignation. Kahit tawag diyan, yung agad-agad na, wala nang rendering. Wala nang render in 30 days render, wag na. Immediate resignation, okay yun. Para mas masaya ang bayang Pilipinas. Well, let's see what's gonna happen. Babantayan natin ito, mga bossing. Itong susunod na 3 taon ni Bongbong Marcos, kung wala siyang nagawa nung unang 3, tingnan natin kung anong tumbling ang gagawin nito para para maisalba niya yung kanyang susunod na 3 taon. Because kung yung unang 3 taon niya hindi siya nakapagpanalo ng mga kandidato niya, definitely magiging aalis to ng Malacanang, baka tatatlo silang magkasama, yung asawa niya tsaka yung si Sandro. Baka yung ibang mga anak niya mauna na. Iiwanan, bibitawan talaga to ng mga tao, lalong-lalo na yung mga umaasa sa kanya, sa mga umaasa sa endorsement niya sa 2028. Kaya nga lakas ng loob na naman ni Risa Hontiveros tatakbo doon sa presidente. Tayo na, Risa, ayusin mo muna yung buhay mo, ha. Marami kaming alam sa yung bago. Saka na natin pag-uusapan yan. Abangan ninyo, matindi ang mga revelasyon. Kaya ayan, mga bossy, magabang tayo kasi nga ang hinihingi daw na budget sa 2026. Tayo na, uupo pa naman daw to sa BICAM. Uupo sa BICAM, tanga, hindi mo naman trabaho yan. Co-equal body mo yan, Congress at Senate, tapos uupuan mo, ano yun, i-impluensyahan mo. Ingot ka talaga. Meron kang veto power. May mga ito kasi maraming press release to na pambobo Yung mga vlogger niya lang ang maniniwala Ang sipag talaga ni presidente, uupo sa BICAM para maayos yung budget. Tanga. Yung BICAM, trabaho nila yan na yung budget. Hindi mo trabaho yun. Kahit umupo ka dun, wala kang silbi dun. Meron kang mga priority bills. Yan yung mga sasabihin mo sa SONA mo. Dapat itong Congress at Senate, ayon sa iyong mga priority bills, doon iikot yung kanilang budget. Ngayon, pagdating sa'yo, tiningnan mo, putay, aralin mo kasi. Hindi yung pirma ka ng pirma, puro blanco daw. Nung BICAM report, tas pagdating sa'yo, may mga laman na. Tiningnan mo, hindi pare-parehas doon sa mga ipinangako mo. Unang nagreklamo sa kanya, DILG. Diba? Na, teka sir, hindi ito yung pinangako mo. Ito yung usapan natin. Ganun ba? Sige, balik natin. Kasi nga, hindi nag-aaral ng leksyon tong kumag na to. Kaya nga yung mga cabinet secretary, mas ideal sa kanya na pag-resignin na lang sila lahat, ibalik na lang niya yung mga kaibigan niya. Hindi, mga kaibigan niya na nag-resign. Limbawa, si Lagdameo, mag-resign as SAP. Sasabihin niya na, hindi, I did not accepted. Mali, did not na accepted pa. I did not accept the resignation of Lagdameo. Di ba gaganon lang naman yung style niya, bulok. But sana kung nag-resign lahat yan, talagang tatanggapin mo. Hindi, may mga mariretain dyan. At kung sakali man hindi ma-retain yung mga yan, sigurado ako na yung mga umalis niya, may mga referral yan. Tapos yun din ang yun din ang i-hire mo. The same Apple yan.
Same apple. O, di ba? O, kaya ayan, mga bossing, abangan natin kung ano pang gagawin nitong mga ugok na ito at tanggihan natin. Yun nga, yung sinasabi kong uupo ka doon sa BICAM. Hindi mo trabaho yun. Trabaho mo bilang presidente, scrutinize kung ano yung napag-usapan ng BICAM at i-veto yung sa tingin mong hindi magandang insertion nila. Yun ang trabaho mo. Yun ang pagtuunan mo. Hindi ka kailangang umupo sa pagbalangkas ng budget dahil ang trabaho mo is pirmahan yung budget na binalangkas nila. Kung meron kang hindi gusto, tanggalin mo. Kung okay sa'yo yung corruption nila, pipirmahan mo. Ganun lang kasimple yun, bongbong. Oo, yun ang trabaho mo. Gawin mo lang yung trabaho mo. Prioritize mo yung mga Pilipino. Baka sakali, mahalin ka ng mahalin ka ng Pilipinas. Pero kung ganito ka kahina, ganito ka clueless, wala kang katibay-tibay na maaasahan, paiikutin ka ng mga nasa paligid mo, uubusin lang nila pera ng taong bayan, babalatuan ka na lang siguro, di natin alam. O yari tayo dyan. Kahit na bagu-baguhin mo pa kung sino yung nandiyan dyan, hanggat ikaw yung nakaupo dyan, walang mangyayari. Minsan, ang problema hindi yung mga nagtatrabaho. Ang problema yung amo. O, kaya kung ako sa'yo, malay mo, mas masarap kaya, bongbong, kapag yung para kang Disney princess. O, para kasing Disney princess dyan sa Malacanang eh. Wala kang ginagawa eh. Pahiga-higa ka dyan eh. Kung ako sa'yo, gusto mo maging Disney princess, umano ka na lang. Mag-resign ka, uwi ka sa bahay nyo, gusto mo. Utangin na mag-Netflix ka hanggang lumuwa yung mata mo. O kaya, kumain ka hanggang masuka ka. Wala kaming pakialam kung anong gawin mo sa buhay mo, anong gawin mo sa bayan mo, sa Ilocos, anong gawin mo sa bahay mo, gusto mo sunugin mo yan, wala kaming pakialam. O, pero hanggat ikaw nagpapatakbo ng bayan Pilipinas, ni drug test, di mo man magawa. Ni hindi mo kami ma-assure na hindi kasabog. O, mas mabuti pa, step down na. Step down lang ha, kung ayaw mo naman, okay lang din. Tapusin mo hanggang 2028. Walang problema yun, natiis nga namin 3 taon eh. Diba? Natiis nga namin 3 taon mo eh. Mano ba naman tiisin namin yung another 3 years? Sanay na kami. Sa pahirap pa lang ng tatay mo, 25 years yun eh. Tapos napalitan ni Cory, napalitan ni Ramos, napalitan ni Erap. Putangin na. Grabe hirap ng Pilipinas sa inyo. Mga wala kayong silbi lahat. Natiis nga namin yun eh. 3 years mo pa kaya. Kaya namin. Pero wag ka na sosobra sa 3 years ha. Sobra na yan. Okay na yung 3 years. Ay, okay na yung 6 years ha. Natapos mo na yung 3 years. Next 3 years. Okay na yun ha. Last na yun. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.